Ito ay taong AD 33, ang gabi bago pinatay si Jesus. Nagdarasal siya sa hardin ng Gethsemane nang biglang may kumislap na asul na liwanag. Isang pangkat ng mga asasin mula 2022 ang matagumpay na naglakbay patungo sa taong 33. Ang kanilang misyon ay patayin si Jesus at pigilan ang kanyang muling pagkabuhay, upang ang Kristyanismo ay mapuksa bago pa man ito maipanganak. Sinimulan ng mga asasin ang pagmamanman kay Jesus at sa kanyang mga alagad na lahat ay natutulog. Sa sandaling iyon, dumating ang isang malaking grupo na armado ng mga espada upang patayin si Jesus at maipako sa krus. Gayunpaman, ang mga asasin na dumating upang baguhin ang kasaysayan ay agad silang hinarang. Sinimulan nilang barilin ang lahat maliban kay Jesus. Pagkaraan ng ilang sandali, nakita nila siyang nakahandusay sa lupa at may ilang tama ng bala. Sinabi ng isa sa mga kawal kay Jesus na kung siya talaga ang anak ng Diyos, dapat ay nagawa niyang pigilan ang mga bala. Gayunpaman, sinagot ni Jesus na ang oras na ito ay dumating na. Pagkatapos ay nilabas ng sundalo ang kanyang baril, at pinatay ang anak ng Diyos. Pagkatapos, inilagay nila siya sa isang bag at sa tulong ng isang time traveler na relo, bumalik sila sa kasalukuyan. Samantala, isang grupo ng mga mahuhusay na siyentipiko ang nakasaksi sa nangyari. Naisip nila na kailangan nilang maglakbay agad pabalik sa nakaraan upang ipawalang bisa ang lahat, dahil ang kanilang buhay ay maaaring magbago dahil ang nakaraan ay binago. Pagkatapos ay naglakbay sila pabalik sa taong 33 upang iligtas si Jesus ngunit huli na sila. Dumating sila ilang saglit lamang bago tuluyang pinatay ang anak ng Diyos. Ngayon, kailangan nilang mabilis na bumalik sa kasalukuyan bago muling masulat ang kasaysayan dahil ang kasalukuyan ay maaaring mapalitan ng bago mula noong mamatay si Jesus. Gayunpaman, nang ang isa sa kanila ay matagumpay na nakabalik sa kasalukuyan, agad siyang nahuli ng pangkat ng asasin. Ngunit sa lalong madaling panahon, ang mundo ay nagsimulang magbago ang itsura ng gusali ng opisina sa isang kaparangan. Sa panahon na ito, malinaw na ang mga tao ay wala na. Sa lalong madaling panahon, ang mga nilalang sa ilalim ng lupa ay nagsimulang lumitaw at kinain siya, pinapatay ang huling tao na natitira sa mundo. Pagkatapos nito, ang pelikula ay nag-flashback pabalik sa panahon bago nangyari ang lahat. Ipinakilala sa atin ang isa sa mga kontrabida na papatay kay Jesus, ang kanyang pangalan ay Brant na dating opisyal ng militar. Sa ngayon, siya ay isang debotong Kristiyano na naniniwala kay Kristo, gayunpaman, ang lahat ay malapit ng magbago. Sa isang magandang araw, siya ay nasa labas kasama ang kanyang asawa at mga anak. Si Brant ay inalok bilang pinuno ng seguridad para sa isang pribadong kumpanya, kaya paalis na siya patungo sa ibang lugar. Sa kasamaang palad, sa daan, ay nabangga ang kanilang sasakyan, na dahilan ng pagkamatay ng kanyang asawa at mga anak. Si Brant ay sumisigaw habang pinapanood niya ang kanyang pamilya na nasusunog. Dahil sa pangyayari, si Brant ay naging isang tao na galit sa mundo. Sinisisi niya ang Diyos dahil hindi niya nailigtas ang kanyang pamilya at sa puntong ito ay kinukwestiyon din niya ang pagkakaroon ng Diyos. Kasunod nito, ipinapakilala rin sa atin ang isang bata na nagngangalang Ram Goldstein na nakilala si Emily, isa sa kanyang mga kaklase sa physics at sa puntong iyon, nagsimula silang magkaroon ng pagtingin para sa isa't isa. Ang pelikula pagkatapos ay lumaktaw sa hinaharap at dito makikilala rin natin ang isang grupo ng mga batang siyentipiko na pinamumunuan ni Ram. Sila ay mga mapanlikhang siyentipiko kasama sina Felix, Simon, at Amy na gumagawa ng isang proyektong kinasasangkutan ng paglilipat ng bagay para sa isang hindi partikular na pandaigdigang kumpanya, na pinamamahalaan ng isang Hudyo na bilyonaryo na nagngangalang Ahmed, at si Brant ang pinuno ng seguridad para sa kanyang kumpanya. Sa isang lab, ang mga batang siyentipiko ay walang pahinga na nagtatrabaho sa kanilang proyekto. Nang sinubukan ni Ram ang isa sa kanyang mga algorithm, hindi sinasadyang sumabog ang lugar. Dahil dito, si Ahmed ay bumaba at sinuri ang kanyang mga siyentipiko, ngunit ang hindi alam ng grupo ay nagawa nilang pagalawin ang upuan na ginamit ni Ram upang subukan ang kanyang algorithm. Dahil sa proyektong ito, nangako ang bilyonaryo ng isang magandang bonus kapalit ng paglikha ng aparato. Samantala, isang flashback ang ipinakita kung saan malalaman natin na ang mga magulang ni Ahmed ay dating bahagi ng isang ekstremistang grupo ngunit dahil sa ilang pangyayari, napilitan silang maging Kristiyano. Dahil sa pagbabagong ito, sila ay pinaslang ng ekstremistang grupo sa pagtataksil nila sa kanilang pananampalataya. Mula noon, si Ahmed na tapat pa rin sa ekstremistang grupo ay sinisisi si Jesus at ang Kristyanismo sa pagkamatay ng kanyang mga magulang.
Nais niyang gumawa ang kanyang mga siyentipiko ng isang time machine upang makabalik sa taong 33 AD at patayin si Jesus upang tanggalin siya bilang Diyos, at sa huli ay mawala ang Kristyanismo. Naniniwala siya na mali ang mga Kristiyano, at sa paglalakbay sa nakaraan, maaari niyang balikan at ituwid ang mga mali ng mundo sa pamamagitan ng pagpatay kay Kristo bago ang kanyang muling pagkabuhay. Samantala, si Ram at Amy ay patuloy na nagtatrabaho habang sila ay sinusubaybayan buong araw ng mga tauhan ni Ahmed. Nagpasya silang magpahinga sandali at pumasok sa silid ng server, kung saan hindi sila nakikita na sinusubukan na magmahalan sa mainit na lugar, ngunit naantala sila ng isang kakaibang tunog. Nang suriin ni Ram ang isa sa mga server, nalaman niyang si Ahmed ay lihim na nagtatrabaho sa isang grupo ng mga terorista. Nalaman pa niya na ang teroristang pinagtatrabahuhan ng kanilang amo ay determinado sa pagsasagawa ng World War III sa pamamagitan ng teknolohiyang pinapagawa sa kanila. Nang malaman niya ito, napilitan siyang magpatuloy sa misyon. At pagkatapos ng ilang pagsubok at pagkakamali, sa wakas ay nagtagumpay si Ram sa paglilipat ng bagay at hindi sinasadyang makagawa ng pinakaunang time machine sa mundo. Nakita ng mga tauhan ni Ahmed sa pamamagitan ng pagsubaybay na hindi lang basta sikreto sa paglipat ng bagay ang natuklasan ni Ram, ngunit natuklasan din niya ang sikreto sa paglalakbay patungo sa nakaraan. Gayunpaman, dahil alam na ni Ram ang mga masasamang plano ng kanilang amo, sinubukan niyang tanggalin ang lahat ng mga file bago ito makarating sa kanya. Hindi nagtagal, pumasok si Ahmed at ang kanyang mga tauhan sa laboratorio at hinuli si Ram. Pagkatapos, ibinunyag ng tusong bilyonaryo ang kanyang mga plano na magpadala ng isang grupo na pinamumunuan ni Brandt, pabalik sa Jerusalem kung saan papatayin nila si Jesus at ang kanyang mga alagad. Tinitiyak na ang Kristyanismo ay hindi kailanman magbubunga. Ngunit hindi ibibigay sa kanya ni Ram ang code sa computer kung saan nakatago ang sikreto sa paglalakbay sa oras, kaya inutusan ni Ahmed ang kanyang mga tauhan na pahirapan siya. Inilagay siya sa isang sako at ikinulong sa isang bodega. Pagkaraan ng ilang sandali ay binugbog ng mga lalaki si Ram na hinihimok siyang ibahagi ang code ng time machine. Ang masaklap pa, dumating si Ahmed sa pinangyarihan at ginawang bihag ang mga magulang ni Ram. Sa kabila nito, tumanggi pa rin ang siyentipiko na ibahagi ang code, kaya pinatay ng mga ekstremista ang kanyang mga magulang. Samantala, nag-aalala si Amy at ang iba pa na baka nasa panganib si Ram dahil hindi niya sinasagot ang telepono. Sa sandaling iyon, ang grupo ay nilapitan ng kanilang amo at sinabi sa kanila na sila ay tinanggal na sa kanilang kontrata at hindi na kailangang magtrabaho, bagaman ang bawat isa sa kanila ay babayaran tulad ng ipinangako. Ang tanging kailangan na lang nilang gawin ay hindi muna sila maaaring makipag-ugnayan sa sinuman sa labas ng kanilang trabaho. Nang nagtanong si Amy tungkol kay Ram, nagsinungaling si Ahmed na ito ay ligtas. Sa katunayan, nagtatrabaho sa isang nangungunang proyektong militar ng Amerika. Sa lab ay muling nagbanta si Ahmed na pahihirapan si Amy at ang lahat ng kanyang mga kaibigan, dahil doon ay sumuko ang siyentipiko at pumayag na patakbuhin ang time machine. At sa sandaling matapos ito ay nag-utos si Ahmed sa kanyang mga tauhan na subukan ito, at gaya ng inaasahan ay gumana ang time machine. Ginamit ng bilyonaryo ang galit ni Brandt kay Jesus pati na rin ang kanyang kanang kamay na si Sebir upang makabuo ng grupo at maglakbay pabalik sa nakaraan, at isagawa ang tunay na misyon na patayin si Jesus kasama ang kanyang mga alagad bago ang kanyang muling pagkabuhay. Nakapagtataka dahil si Brandt ay pumayag sa pamamaraan na ito at mabilis na nagtipon ng isang pangkat ng mga mamamatay tao upang pumasok sa loob ng time machine. Samantala, si Amy at ang iba pa ay pumasok sa isang surveillance room at sa wakas ay nakita si Ram na nakatali sa bodega, na agad nilang iniligtas kung saan nalaman nila ang tungkol sa mga plano ni Ahmed. Sa kabilang banda, si Brandt at ang kanyang koponan ay matagumpay na nakarating sa nakaraan sa itinakdang oras at nagsimulang hanapin si Jesus. Matapos patayin ang lahat ng kanyang mga alagad, marahas na binaril ni Brandt si Kristo sa ulo. Pagkatapos ay inutusan ang kanyang mga alagad na ipasok si Jesus sa isang bag at bumalik sa kasalukuyan. Samantala, si Ram kasama ang kanyang grupo ay nasaksihan ang nangyari mula sa CCTV kaya nagsimulang ipaliwanag ni Ram na ang kanilang realidad ay malapit ng magbago dahil ang nakaraan ay binago. Gayunpaman, ito ay depende sa kung gaano kalayo ang nabago sa nakaraan. Nang marinig ito, agad na bumalik ang grupo ng mga siyentipiko sa nakaraan sa pagtatangkang pigilan si Brandt, ngunit huli na sila. Dumating sila ilang saglit lamang bago tuluyang pinatay ng mga tauhan ni Brandt si Jesus at ang mga alagad nito. Ngayon, kailangan nilang bumalik sa kasalukuyan bago pa magbago ang kasalukuyang realidad.
Nagpasya sina Ram at Amy na mauna at kung sakaling mapatay sila, si Simon at Felix ang kanilang huling pag-asa upang pigilan si Ahmed at ang kanyang masasamang misyon. Sa sumunod na eksena, dumating sina Ram at Amy na mas maaga ng 1 oras sa kasalukuyan, iyon ay bago pinatay ang mga magulang ni Ram. Nangangahulugan ito na mayroon pa ring pangalawang bersyon ng mga siyentipiko sa panahon na ito kasama si Brandt at ang kanyang mga assassin. Sa kasamaang palad, sila ay nakita at hinabol ng mga tauhan ni Ahmed. Ikinulong nila ang kanilang mga sarili sa isang laboratorio kung saan sila ay tuluyang na-corner. Gayunpaman, nagawa ni Amy na magbabala sa kanyang pangalawang sarili mula sa kasalukuyang panahon sa pamamagitan ng CCTV camera. Ipinaliwanag niya sa pamamagitan ng sign language na bumalik ang mga tauhan ni Ahmed upang patayin si Jesus at kailangan nilang iligtas si Ram na nasa bodega, ngunit di nagtagal ang magkasintahan ay nahanap at pinatay. Sa taong 33 AD, sina Felix at Simon ay naghihintay pa rin sa pagbabalik ng magkasintahan, ngunit sa huli ay nagpasya ang dalawa na bumalik sa kasalukuyan. Gamit ang kanilang mga time retriever, matagumpay na nakabalik si Felix sa kasalukuyan habang si Simon ay naiwan dahil nasira ang kanyang retriever. Sa kasamaang palad, nang dumating si Felix sa kasalukuyan, nakita niya si Ahmed at ang kanyang mga tauhan na naghihintay sa time machine. Sa puntong ito, nagtagumpay si Ahmed sa paglikha ng isang mundong walang mga Kristiyano sa pamamagitan ng pagpatay kay Jesus, gayunpaman ang kanilang realidad sa lalong madaling panahon ay naging isang kaparangan. Ito ay dahil lumikha siya ng isang mundo na walang kapatawaran. Dahan-dahan, ang bersyong ito ni Felix ay namatay, at nangangahulugan ito na ang mga unang bersyon ng mga siyentipiko ay namatay na lahat maliban kay Simon. Samantala, ang pangalawang bersyon ng mga siyentipiko ay nanonood sa CCTV footage at nagmamadali upang iligtas si Ram mula sa bodega. Pagkatapos ay pumunta sila sa laboratorio at naglakbay pabalik sa nakaraan. 10 minuto lamang bago dumating si Brandt at ang kanyang mga tauhan sa taong 33. Isang laban ang sumiklab, na pumatay kay Felix at Simon habang si Ram at Amy lamang ang nakalabas ng ligtas mula sa kanilang koponan at nakatakas naman sina Brandt at Sabir. Gayunpaman, si Amy ay malubhang nasugatan sa engkwentro, ngunit bilang isang debotong Kristiyano ay gusto niyang habulin ni Ram sina Brandt at Sabir upang pigilan sila sa pagpatay kay Jesus. Ayaw siyang pabayaan ni Ram, pero nang nagpumilit si Amy, ay pumayag siya. Pagkatapos ay hinubad niya ang kanyang suot na damit at itinali ito sa sugat ni Amy upang pigilan ang pagdurugo. Maya-maya, nakita ni Ram si Sabir at hinabol siya. Samantala, ang unang bersyon ni Simon ay buhay pa rin sa timeline na ito sapagkat siya ay naiwan doon dahil ang kanyang retriever ay nasira. Nakakagulat dahil nakita niya si Jesus at namangha na kaharap niya ang anak ng Diyos. Sinisikap ni Simon na kumbinsihin si Jesus na huwag dumaan sa muling pagkabuhay dahil napanood niya ang pelikula na Ang Pasyon ng Kristo. Gayunpaman, iginiit ni Jesus na kailangan niyang gawin ito, at ipinaliwanag na ito ang tanging landas na maaari niyang tahakin. Hindi nagtagal ay kinuha si Jesus ng isang grupo upang maipako sa krus at nang maglaon, nagkita rin si Ram, si Jesus at mga dumukot sa kanya. Gayunpaman, nang subukan niyang makipag-usap ay sinalakay siya ng pinuno ng isang Romanong centurion. Sa kabutihang palad, nakatakas siya at bumalik sa nahihirapang si Amy. At sa takot ng lahat, napagtanto niya na ang mga time retriever nila ni Amy ay hindi na pinaganya ng mga tauhan ni Ahmed, dahil dito ay wala na silang paraan para makauwi. Kinaumagahan, si Brandt at Sabir ay nagbalat kayo bilang mga lokal at hinanap si Jesus sa nayon. Ngunit hindi natuloy ang plano ng magnakaw si Sabir ng kamatis mula sa isang lokal na vendor at kinain ito ng hindi nagbabayad. Isa pala itong mabigat na krimen sa panahon na ito, kaya tinawag ang mga lokal na gwardya upang arestuhin sila. Gayunpaman, nanlaban si Sabir at binaril ang isa sa mga gwardya. Nagdulot ito ng kaguluhan, ngunit sa wakas, ay nagawang talunin ng mga gwardya ang dalawa at dalhin sila para sa pagpapako sa krus. Habang nakikipaglaban, nawala ni Sabir ang kanyang time retriever at kalaunan ay kinuha ng isang babae. Sa susunod na eksena, si Jesus ay kinuha din para sa pagpapako sa krus. Pinilit niyang buhatin ang sariling krus habang hinahampas ng mga gwardya, nang makita ito ay hiniling ni Simon kay Jesus na tumakas. Ngunit ang anak ng Diyos ay naninindigan na tapusin ang kanyang tungkulin na iligtas ang sangkatauhan, pagkatapos ay tinulungan ni Simon si Jesus na tumayo at binuhat ang krus. Ilang sandali matapos ang pangyayari ay dumating si Ram kasama si Amy na malapit ng mamatay, dahil gusto nitong makita ng personal ang kanyang Diyos.
Nakiusap siya sa nakapako na ngayon sa krus na si Jesus na iligtas ang kanyang kasintahan kung siya nga ba ang Diyos. Gayunpaman, sinabi ni Kristo na si Amy ay maliligtas lamang sa pamamagitan ng pagpapatawad kay Brant. Makikita rin natin na ang mga kriminal na ipinako sa krus kasama ni Jesus ay sina Sebir at Brant, kung saan si Brant ay humingi ng kapatawaran kay Jesus. Samantala, napagtanto ni Ram na hindi gagawa ng anumang milagro si Jesus para iligtas ang kanyang kasintahan, kaya umikot si Ram sa nayon para humingi ng tulong. Sa wakas ay nakita niya si Simon at sinabi sa kanya ang tungkol sa kanilang sitwasyon. Sa ibang lugar, nang hindi makontak sina Brant at Sebir, nagpasya si Ahmed na maglakbay pabalik sa nakaraan at dumating sa libingan ng pinako sa krus na si Jesus. Naniniwala siya na malapit nang nakawin ng mga alagad ni Jesus ang kanyang bangkay para ipakita na nabuhay muli ang Diyos, kaya naman plano niyang tambangan sila mula sa pagnanakaw ng katawan at pigilan ang paglaganap ng Kristyanismo. Nang biglang nagkaroon ng napakalakas na lindol at sa sandaling iyon, pinaandar niya ang kanyang time-traveling device na naging dahilan upang mawala siya at ang katawan ni Jesus sa libingan. Samantala, ang malapit nang mamatay na si Amy ay inaakala na ang lindol ay ang muling pagkabuhay ng Diyos. Nang pumunta sina Ram at Simon sa libingan upang suriin ito, hindi nila nakita ang bangkay ni Jesus at ang nakita nila ay ang mga glow sticks na nakakalat sa paligid kaya naisip agad nila na si Ahmed ang may pananagutan dito. Sa sandaling iyon, dumating ang dalawa sa mga alagad ni Jesus upang tingnan ang bangkay niya, at doon ay nalaman nila na ito ay nawawala. Ngunit bago pa nila ito masabi sa iba, sinabi ni Ram at Simon na nabuhay na muli si Jesus. Inakala ng dalawang alagad na mga anghel ang dalawang lalaki at agad silang pinaniwalaan, kaya naman ang lahat ng bagay sa aklat ay nagkatotoo ngunit hindi sa paraang inaasahan nila. Pagkatapos ay bumalik na sila, at doon ay nalaman nila na si Amy ay patay na kaya ibig sabihin ay patay na rin ang bersyon ni Amy sa panahon na ito. Habang nagdadalamhati sa pagkamatay ng kanilang kasamahan, sina Ram at Simon ay nilapitan ng parehong babae na nakakuha ng time retriever ni Sebir. Sa pamamagitan nito, nagpasya ang dalawa na bumalik sa nakaraan bago ang pagpatay sa mga magulang ni Ram at sa panahon na iyon, lahat ng mga karakter ay buhay pa. Naglakbay sila pabalik ngunit dahil hinihintay sila ng mga tauhan ni Ahmed, nagtamo si Simon ng mga tama ng baril ngunit sa kabila nito, matagumpay na napatay ng dalawa ang mga tauhan ni Ahmed. Kasunod nito, sinabihan ni Ram si Simon na isagawa ang default program na tanggalin ang lahat ng mga naulit na oras maliban sa orihinal, at pagkatapos ay sirain ang hard drive ng computer sa sandaling matanggal na niya ang mga ito. Pagkatapos ay lumabas siya upang iligtas ang kanyang mga magulang. Pagkaalis ni Ram, dumating si Ahmed mula sa nakaraang panahon at pinatay si Simon, ngunit nasira na niya ang hard drive at naisakatuparan ang default program. Samantala, nailigtas ni Ram ang kanyang mga magulang at hinabol si Ahmed mula sa panahon na ito. Sa opisina ng bilyonaryo, nakita niya si Brant at muntik na niyang barilin ito dahil sa pagpatay kay Amy sa nakaraang panahon. Ngunit kalaunan ay napagtanto niya na hindi ito ang bersyon ni Brant na pumatay sa kanyang kasintahan. Sa huli ay tinanggap ni Ram ang payo ni Jesus at natutunan ang kapangyarihan ng pagpapatawad, at tumangging gumanti sa bersyong ito ni Brant. Sa sandaling iyon, dumating si Sebir kasama ang iba pang mga lalaki na dala-dala si Amy bilang hostage. Binyantaan niya si Ram na papatayin niya si Amy kung hindi niya ibibigay ang code para ma-activate ang time travel device. Ngunit sa halip na ibunyag ang code, binanggit ni Ram na pinatawad na niya si Brant at hiniling sa kanya na maging isang bayani. Sa kabutihang palad, sa bersyong ito ay hindi pa nagiging kontrabida si Brant kaya mabilis niyang napagtanto na si Ahmed ang masamang tao, na nagtatrabaho para sa mga ekstremista. Pagkatapos ay pinatay niya ang karamihan sa mga tauhan ni Ahmed bago pa siya barilin ng boss. Sinamantala ni Ram ang bahagyang kaguluhang ito, sinaksak niya si Ahmed sa likod at sa wakas ay namatay na. Sa sandaling iyon, isang grupo ng mga opisyal ng FBI ang dumating sa pinangyarihan at inaresto ang natitirang mga tauhan ni Ahmed. Dahil na-activate ni Simon ang default program ilang sandali bago siya namatay, ang lahat ng mga naulit na oras ay nagsisimulang magsama-sama na nag-uudyok sa iba't ibang bersyon ng mga karakter na maglaho. Kaya si Ram na mula sa nakaraang panahon ay naglaho din, habang ang orihinal na bersyon ay nakalaya mula sa bodega kung saan siya unang kinulong. Sa huli, lahat ng mga siyentipiko sa panahong ito ay nabuhay. Ang pelikula ay lumaktaw 3 buwan matapos ang mga pangyayari. Ang mga siyentipiko ay nagplano na iligtas ang pamilya ni Brant mula sa malagim na aksidente sa sasakyan. Naghahanda si Ram sa time travel na may dalang signage na stop,
Umaasang mailigtas nito ang buong pamilya. Sa kabutihang palad ay gumana ang plano, na iligtas niya si Brandt at ang kanyang pamilya mula sa kanilang hindi napapanahong kamatayan. Nagtatapos ang pelikula habang si Brandt ay nakatayo na namamangha at iniisip kung tinulungan sila ng Diyos na madaya ang kamatayan. Dito na nagtatapos ang kwento, sana ay nagustuhan mo ito. Kung hindi ka pa nakasubscribe ay mag-subscribe ka na upang matulungan mo ang channel na ito. Mag-comment ka na rin tungkol sa kwento. Salamat!